Diyos Amang masintahin, Ika'y hari ng Israel. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, hinanap ni Felipe si Natanael at sinabi rito, natagpuan namin si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose. Siya ang tinutukoy ni Moises sa kanyang sinulat sa kautusan at gayon din ang mga propeta. May magmumula bang mabuti sa Nazaret? Tanong ni Natanael. Sumagot si Felipe, halika tignan mo. Nang malapit na si Natanael ay sinabi ni Jesus, masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Siya'y hindi magdaraya. Tinanong siya ni Natanael, paano ninyo ako nakilala? Sumagot si Jesus, bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Rabay, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel. Wika ni Natanael. Sinabi ni Jesus, nananampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa inyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakakita ka ng mga bagay na higit kaysa rito. Ang sinabi niya sa lahat, tandaan ninyo, makikita ninyong buong lakas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manikmanaog sa kinaroroonan ng anak ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Sa panahon ngayon, active na active ho ang online selling. At ang unang tinatanong ay, legit ba yan? O kahit yung mga nagbebenta, tinatanong, legit ba yung seller? Sa atin ng Ebanghelyo, sinabi ho ni Jesus kay Natanael, masdan ninyo ang isang tunay na Israelita, hindi siya mandaraya. Legit na Israelita. Bakit na sinabing legit si Natanael? Ang sabi lang naman ni Jesus, nakita kita sa ilalim ng puno ng igos. Kung babalikan po natin, sabi ho ng mga scripture scholars, pag ang isang Israelita raw ay nasa ilalim ng puno ng igos, siya daw ho ay nagdadasal sa ilalim ng puno. Ginagamit niyang silong ang puno habang siya ay nananalangin. Maganda rin po sa atin bilang Kristiyano at hamon po ng kapistahan natin ngayon. Kapistahan ho ni San Bartolome, isang apostol, na maging totoo sa harap ng Diyos. Sa ating pananalangin, hindi natin kailangan magmukhang magaling o mabuti. Maging totoo sa harap ng Diyos. Kahit ang mga iyong problema, kahit ang mga pangit na gusto mong itago at pilit mong itinatago, ipakita mo sa Diyos. At hayaan mo, kahit ang mga sugat mo na itinatago mo sa harap ng Diyos, ipakita mo at sabihin mong, Panginoon, pagalingin mo ang mga sugat ko. Hindi ba ang taong totoo
ay hindi kailangan magbalat kayo. Hindi mukhang mabait kapag maraming tao. Pero pag sa pamamahay na niya, salbahe naman. Yun ang taong mapagbalat kayo. Pag sa harap ng maraming kamera, pag nagpapapicture, mukhang mabait, mukhang ang sipag, mukhang matulungin. Pero pagdating sa sariling bahay, basura ang bibig. Hindi totoo. Sana maging katulad po ng paanyaya sa atin ng ebanghelyo natin ngayon, na maging totoo sa harap ng Diyos at sa pakikipag-ugnayan natin sa kapwa natin. Real na real, sabi nga ho ng isang commercial. Totoong totoo. Tunay na tunay. Walang paghahalong pagbabalat kayo at pagpapanggap. Totoo sa harapan ng Diyos. Kaya maganda rin pong hamon at paanyaya sa atin. Kalaki po ng kapistahan ni San Apostol San Bartolome na sumunod kay Jesus ng buong buhay. Itinalaga ang sarili kahit dugo ay dumanak. Siya'y naging tapat sa tawag ng Diyos sa kanya na ipahayag ang mabuting balita, ang totoo, ang katotohanan na si Jesus. Tayo din po sana bilang Kristiyano, lumapit ng totoo sa Diyos na totoo. Wala kang kailangang ikahiya sa Diyos. Wala kang kailangan pagtakpan sa harap ng Diyos. Tanggap ng Diyos tayo sa kabila ng ating kahinaan. Huwag mong isipin, kailangan may maabot kang standard para lang mahalin ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos ngayon din. Kung asan ka man ngayon, mahal ka ng Diyos. Pero dahil sa mahal natin ng Diyos, nais nating sundin ang kanyang aral. Dahil mahal natin ang Diyos, nais nating maging totoo sa harapan niya. Dahil mahal natin ang Diyos, handa tayong makinig sa kanyang aral at salita. Sana po'y maging hamon at paanyaya ito sa atin bilang mga Kristiyano na sumusunod kay Jesus. Na magkaroon ng matinding pagmamahal sa Kanya at ang taong nagmamahal, totoo sa Kanyang minamahal. Hindi nagbabalat kayo, hindi nagsisinungaling, totoong totoo sa harapan ng Diyos. Amen.